Mga kapuso, balik eskwela na po yung estudyante sa, excuse me po, na naputulan ng binti doon sa pagsabog sa bar examination. Ang tinutukoy po namin ay si kilala natin na si Raisa Laurel. At wala na po siyang masyadong poproblemahin. Hanggang matapos siya, libre po ang kanyang matrikula o tuition, pati na mga libro. Nakatutok si Joseph Morong, eksklusibo. Kasama ang kasintahan, nag-enroll para sa second semester si Raisa Laurel sa San Sebastian Recoletos kung saan siya kumukuha ng abogasya. Sinalubong siya ng ilan sa mga kaklase, may tarpaulin pang pansalubong ng eskwelahan. Sinalubong din siya ng Dean ng San Sebastian at ilang guro. She has a special place in the hearts of her schoolmates. And in fact, pati undergraduate level namin, hindi lang College of Law. Excited po and happy to see everyone po. Dahil sa Bar Exams Plus noong September 26, hindi nakapag-final si Laurel, kaya bibigyan na lamang daw siya ng makeup exam. 12 units lamang ang kinuha ni Laurel ngayong second semester. Pero wala naman siyang ibang poproblemahin kundi ang mag-aral dahil sagot na ng San Sebastian at ni Congressman Rufus Rodriguez na dating din ng eskwelahan ang tuition ni Laurel hanggang makatapos siya. Sagot na rin ng eskwelahan ang kanyang mga libro. Kailangan mas mag-aral. Siyempre may pressure na rin. Papafocus na po nila ako sa law school. Hindi na ako bibigyan ng burden sa business. Sa pagbalik ni Laurel sa eskwelahan, muli niyang ipinakita na kahit ang malagim na trahedya ay hindi makakahadlang para matupad ang kanyang mga pangarap. Other people made of a lesser stuff would have crumbled. They could have faded away. They simply could have surrendered. But Raisa is made of a different stuff. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Krimen sa Dinalupian, lalawigan ng Bataan. Isang babae ang natakpuang patay sa isang abandonadong bahay. Agad namang naaresto ang sospek na umamin sa pagpatay sa biktima. Nakatutok si Cesar Apolinario, eksklusibo. Sa loob ng abandonadong bahay na ito sa Barangay Bangal, natagpuan kahapon ng umaga ang katawan ng biktimang si Mary Jane Carpio, 31 taong gulang. Wala nang suot na pang-ibaba, nakataas ang t-shirt at may nakapaikot na kapirasong tela sa liig. Ayon sa otoridad, duguan ang likurang bahagi ng ulo ng biktima. Iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na ginahasa si Mary Jane. Bandang hapon kahapon nasa kote ang sospek na si Marlon Malit sa bayan ng Morong. Inamin niya ang pagpatay sa biktima. Wala siyang sinabing motibo, kaya lang salango siya sa alak at sa sobrang kalasingan, inasakal niya itong biktima. Lumabas din sa investigasyong nagkita sila ng biktima gabi noong Sabado. Niyaya niya si Mary Jane na kumain pero imbis na kumain, dinala raw niya sa isang abandonadong bahay. Saka raw niya pinahirapan at pinatay. Nakaburol na ang labi ni Mary Jane. Pakiusap ng kanyang pamilya sa pulisya, laliman pa ang investigasyon. Hindi raw sila naniniwalang isang tao lang ang salarin. Naniniwala rin daw silang ginahasa si Mary Jane bago pinatay. Bagay na itinanggi ng sospek. Gusto po kasi talaga yung ma-point po talaga ng gusto na talagang masabing isa lang nga talaga yung gumawa. Kasi nababagabag po kasi kami na parang hindi po isa lang yung gumawa nun eh. Parang nakagat niya lang yata ako sa tenga. Ngayon dilim yung paningin ko. Nasampahan na ng reklamong murder ang suspect. Ang inano ko lang po, gusto ko po malaman kung sino po pwedeng tumulong sa amin. Kasi hindi naman din po namin malalakad ng yun kung walang ibang tutulong sa amin. Wala rin po kami ibang pwede lapitan. Hindi namin po alam kung saan kami nalapit talaga. Sabi ng pulisya, sakaling lumabas sa resulta ng otopsiya na ginahasa ang biktima, pwede pang madagdagan ang kaso ng sospek. Mula sa Dinalupihan, Bataan, Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa mahigit 350 milyong piso na jackpot sa Grand Lotto, pati ang ilang senador nakitaya na rin po. Nakatutok si Sherian Torres. Senators Angara. Nahawa na sa Grand Lotto fever sina Senador Mig Zubiri, Cheese Escudero, Tito Soto, Jinggoy Estrada, Ralph Recto at Bong Revilla Jr. Si Zubiri, 1,000 piso raw ang pinadala sa kanyang staff para sa 12 tiket. Pero lucky pick daw siya kung tumaya o computer ang pumipili. Ayon kay Zubiri, congressman pa lang daw siya, tumataya na siya sa loto. At sakaling manalo sa Grand Lotto draw bukas, yung kalahati nun gagastusin ko sa pagbayad ng mga advertising ko sa eleksyon, sa inyo din, mga TV companies. Yung kalahati siguro kung ako'y manalo at bigyan po tayo ng swerte ng mahal na Diyos, ay paghatiin po natin yan ng iba't ibang charitable institutions. But yung mga natamaan ng Bagyong Juan, siyempre tulungan natin, bigyan natin sila ng lahat ng GI sheets. Si Escudero, 4 na kombinasyong numero raw ang tinanong
tinayaan, edad niya, birthday ng kanya mga anak at asawa. At ang taya raw niya, naikasa na niya hanggang sa 3rd araw ng Grand Lotto Draw. Pag malaki lang. Gaano kalaki? Ano yung benchmark? Pag umabot siguro ng mga 100, tumataya na ako dyan. Si Soto naman matagal na raw may inaalaga ang numero. Ipinakita niya ito sa media pero humiling na wag nang isa publiko pa. Si Revilla, birthday niya at kanyang pamilya ang tinaya ang numero. Si Senador TG Ginggona na anti-gambling daw ang prinsipyo, di raw naaakit ng multimilyong premyo sa loto. Reaksyon niya sa mga kasamang tumaya na rin. I don't see any issue. Lotto is legal. Aminado ang mga senador na baka taasan lang sila ng kilay ng mga konserbatibong grupo sa pag-amin nilang pati sila nakikiloto rin. Katwiran nila, gumastos man sila, nakakatulong naman daw ito sa mahihirap. Bagay na hindi basta pasado sa prinsipyo ng simbahang Katoliko. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Exclusive! Kuha sa CCTV, mga aksidente dahil sa paglabag sa batas trapiko. At napanalunang mahigit 80 milyong pisong jackpot sa loto, naglahong parang bula. Huwag bibitiw. Dito lang kayo sa 24 Oras.